Mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig, naroon dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Dan Fernandez po, pinatatanggal na bilang congressman nito po ni Attorney Show Topacio, no? Si Attorney Dan Google Fernandez ay hindi na raw po nireklamo po sa komite ni Attorney Topacio para matanggal na po sa kanyang posisyon bilang congressman. Pag-uusapan din po natin ito po, no, yung pong insistence nitong TRICOM na suportahan. Hindi dito sa baba yung yung pinabunot kong ngipin. Suportahan o yung usigin itong o parusahan, kinakailangan na raw parusahan itong mga fake news vloggers, no? Pag-uusapan po natin 'yan. Siyempre, yung rally po ni Shelo Magno at saka meron pa tayong yung ano po, bakit hindi na po natin kinakailangan ng isa pang tulpo sa Senado? Dalawa po yung malamang na manalo, dapat wala na pong pumasok na tulpo. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. So ito po, TRICOM naman, hindi naman po Quadcom, kasi Quadcom 4 na komite. Ito, TRICOM, 3 komite. Pag-usapan na po natin, unahin po na natin itong mga maliliit na balita. Yan pong, wag po tayong palinlang, no? January 31 po. Takan-taka tayo, no? Okay sana yung panawagan nila, kung ang panawagan nila, yung mga magrarally po para sa January 31, nananawagan po sila na lumabas yung mga Pilipino dahil ang issue po ay yung buy scam, no? Takan-taka tayo. Usapin po ng budget, buy scam, pero ang panawagan po nila, impeach si BP Sara. Halatang halata. Halatang halata po na ginagamit nila yung sikat na issue ng buy scam para po makakuha po ng suporta. Kasi yung una nilang 2 rally na impeach BP Sara lang ang panawagan, nilalangaw po. Ngayon, nakakita sila ng sikat na issue, sinakyan. Wag po kayong papaloko. Wala pong kinalaman si Inday Sara Duterte sa nagaganap na buy scam, Hindi po siya nakapirma doon. Hindi po siya senador, hindi po siya congressman. Sinakyan nila Shelo Magno itong issue ng buy scam. Tapos ang panawagan nila, no? Siyempre, dahil maraming galit sa niloloko tayo eh. No? Siyempre, makakakuha sila ng simpatya. Ang panawagan nila, impeach BP Sara. Kita nyo? Talagang malupit tong mga dilawan na to. Mga manggagamit. Kaya paratingin nyo po yan. No? Hindi po yan na okay lang sana kung impeach Marcos eh. O kaya tanggalin, pag-resignin yung may mga kinalaman. Yan po, talagang ano yan, no? Wag na tayong pabudol dyan sa mga yan. Tigil-tigilan yung pambubudol sa amin, kami nag-expose niyan, Pasensya na kayo, medyo magapa yung aking, kanina umaga lang ako nagpabunot eh. Kami nag-expose si Congressman Ungab, si Tatay Digong, si Attorney Rodriguez. Tapos kayo mananawagan ng rally, pero impeach BP Sara. Anong kinalaman ni BP Sara sa buy scam? Mga ano talaga to eh. Talagang gamit na gamit eh. Tigil-tigilan nyo kami.
Kayong mga magno kayo, mapa-jam o mapa-ano, Shelo. Okay ka na sana, Shelo, eh. Oh, siyempre, maaari bang mawala yan? Yung mga kalaban ni VP Sara na nanawagan, kakampi nga kayo ni Marcos, eh. Tsaka lang kayo nagsilabas, no? Di na magbablog mga vlogger supporter. Hindi ko maintindihan kung ano hindi na magbablog yung vlogger supporter. Okay, punta na po tayo dito sa isa pang balita sa mga tulpo, no? Alam niyo po, tama naman na sikat sila, no? Tama rin naman na may natutulungan yung mga tulpo. Mag-ingat ka, boy. Malapit ka na. Na ano? Malapit na akong Rolando Davis. Una, hindi na ako, boy. Mama na ako. Ikalawa, saan ako malapit? Pinagbabantaan mo ba ako? Sanay na kami sa banta-banta. Tigil-tigilan nyo. Huwag niyong tanggalin. Hayaan yung manakit yung kalooban. Okay. Thank you sa pagmukha ba akong schoolboy complexion ba ako? Sumasakit tuloy yung tahi ko, eh. Okay. Malapit na ako maging milyonaryo. Thank you very much. Yung mga banta-banta nyo na yan, sa mga bobo lang yan. Ha? Bobo ka ba? Okay. Punta na po tayo. Wag na natin patulan yan at nakakaawa. Siguro ngayon yan, ano mo yung ginagawa niyan? Amuin mo muna pet mo, hoy. Haba ba nagsasalita ako, may ginagawa ka. Punta na tayo rito sa mga tulpo. Pansyata ng tulpo yan. Alam niyo po, tama naman na yung mga tulpo may natulungan, mga maliliit na tao. Parang mga DCRH nung araw na operation tulong, di ba? Mga hindi napasweldo, bigla napapasweldo, no? Yung mga may usapin sa hindi nabigyan ng overtime, mabibigyan. Yung mga hindi nagsosustento, hindi pa rin nasosustento. Di ba? Yan. Kaya, sumikat po sila, no? Lahat ng tulpo, meron na tayong senador, meron pang 2 tumatakbong senador. Ang tanong po, bilang senador, no? At bilang mga kandidatong senador, ano ang posisyon nyo sa malalaking issue? Di po ba? Malalaking issue po to, by scam. Dehin bukiki kayo. Ikaw, Rapi Tulfo, senador ka ng Pilipinas. Wala kang sasabihin sa bahagi kayo. Bahagi yung Senado. Ng by scam. Wala kang sasabihin man lang. Dehin bukiki ka. Ang laki pong issue yan. Lahat ng mamamayang Pilipino mayroong say, alam na, lantad na, naghuhugas kamay na nga yung palasyo. Naghuhugas kamay na nga si Bersamin na hindi sila may kasalanan yan. Putok na putok. Kung yung malalaking balita, wala kayong say na nakaka-apekto, saan pa kayo meron say? Di ba? Alam niyo yung mga senador, dito natin inaasahan sa mga nakaka-apekto sa buong, regardless, kung ikaw ay makakakampi ka dyan, payag ka, buti pa si Drillo, no? Retirado na. Aray ko, sumasakit yung tahi ko. Dahan-dahan lang. Hindi po ubra
na senador kayo, alam nyo katangian ng lahat ng senador ni Marcos? Si Lacson lang naririnig natin nagsasalita eh. Kung wala po kayong kakayahang magsalita tungkol sa buy scam, wala po kayong karapatang tumakbo, man lang na senador. Eh paano kung manalo kayo? Hahayaan nyo lang yung mga ganitong issue? Wag lang po yung mga tulpo, pero lalong-lalo na yung mga tulpo kasi number 1, ang tataas. Ang tataas ng nila sa survey, yung 2 tulpong tumatakbo. Etong tulpo na to, yung senador, siyang number 2 lagi kay BP Sara pagdating sa presidential survey, no? Ang tataas ninyo, bilib na bilib sa inyo yung mga Pilipino. Pero ang tanong, kung kailan nila kinakailangan na kayo ay pumosisyon, kung kailan kinakailangan ng mga Pilipino na ipagtanggol nyo sila, wala na pong ibang pagtatanggol sa mga Pilipino kundi itong budget na to. Trilyon po pinag-uusapan natin. No? Kung kayo po ay hindi dehin bokiki dito, wala na po kayong kikibuin na iba pa, mas malaki pa rito. Ito na po ang pinakamalaking issue. Dahil trilyon pong budget ang pinag-uusapan dito. Mahirap po yan. Yung 2 kandidatong tulpo, walang sinabi. Ano po mangyayari? Ang pagtahimik po, isa lang po ang kahulugan ng pananahimik. Ang kahulugan po ng pananahimik, sumasang-ayon kayo sa naganap na buy scam. Ang pananahimik po ay hindi po neutrality. Sa ganito pong pagkakataon, niloloko yung taong bayan, may malaking issue, hindi po pwedeng maging neutral dito. Dapat bumakba kayo. Laging second si Rapi Tulfo sa presidente. Tapos sa mga ganitong issue, walang sinabi. Ang dami na po naming issue na pinalampas. Ito po lahat ng mamamayan nagsasalita. Miski yung mga press people na dating pabor yan lahat, hinahabol si Kimbo. Speaking of Kimbo nga pala. Kimbo, kaya ka hindi nakipag-uusap sa press dahil rush daw, may rush siya di ba? Hindi natin alam kung natatay siya, okay naman yun. Alam nga naman makipag-usap siya na natatay. Pagkatapos mong tinakbuhan yung mga press, sila Joseph Moron at iba pa, kailan ka magpapapress con? Ibabalik ko lang sa inyo yung ginawa nyo kay Ibabalik ko lang sa inyo yung ginawa nito ni nyo. Kayo din mismo, kayo Kimbo, ikaw mismo. Pinagpapaliwanag ninyo si BP Sara na confidential fund. Kahit confidential. Bakit ayaw nyo magpaliwanag rito? Hindi naman to confidential. Ibabalik ko sa inyo, transparency. Asan ang transparency? Kaya wala po yan. Kayong mga tulpo kayo, hindi na kayo nararapat. Ikaw, Kimbo, magpaliwanag ka. Okay, punta na po tayo rito sa TRICOM na to. Bumuo na naman ang TRICOM. Ang pinag-iinitan nila, anak, lalabas si Liet. Anak, mahal, ikaw na nga. Okay. Ito po,
may TRICOM naman sila ngayon. 3 komite na naman ang mag-iimbestiga sa mga vlogger. Una, fake yung sa interview nito ni Dan Google Fernandez, sinasabi niya, eto PTV4 to sa isang panayam ngayon Lunes, iginiit ni House Committee on Public Order and Safety Chair Dan Fernandez na dapat nang maparusahan ang trolls at mga nagpapakalat ng fake news sa social media. Okay. Anong masasabi mo dyan, Badong? Dapat na raw maparusahan. Walang problema. Yung mga trolls at nagpapakalat ng fake news. Kaya lang, unang tanong, sino magsasabi kung fake news o hindi? Kayo? Paano ba kayo mag-determine ng fake news? Paano kayo nagde-determine ng pagsisinungaling? Muna. Diba, hinala nyo lang? Pag meron kayong testigo, sa tingin ko nagsisinungaling ka. Ganun na mga dialogue ninyo Naririnig namin nung sa Quadcom, pati doon sa isang committee, yung nakasalang si BP Sara. Pag kayo nagdetermine, kayo na mismo. Yung tinatanong nyo, inaakusahan nyo nagsisinungaling. Ngayon, paano namin matitiyak? Sino ang magde-determine ng fake news at hindi? Kayo? Maraming instances na hindi naman accurate yung pagbibintang nyo na nagsisinungaling. Ilan na ang inyong napakontempt? Ilan sa mga napakontempt nyo ang natuluyan na mapakulong? Ito lang kayo lang yung nagsimula yung Quadcom. Ilan sa pinakontempt nyo yung yung napatunayan nagkasala at nakakulong ngayon? Si Garma, laya na. Si Wilkins, laya na. Sino pa na-contempt nila? Etong bata ni si Kasiong, laya na. Sino sa mga pinakontempt ninyo ang nakakulong pa ngayon dahil napatunayan na sila ay may kasalanan? Yun po kasi yun Ang sinabi ni Marcoleta, ang problema sa Quadcom, hindi sila mga abogado, yung mga chairman. Bakit po kinakailangan? Kanina nakikinig ako. Nakikinig ako kay Attorney Jimmy Bundok. Napaka-practical nung sinasabi niya. Sabi ni Attorney Jimmy Bundok, ako abogado. Marunong na ako magtanggol ng aking kliyente. Di naman gantong-ganto, pero yung gist ng sinasabi niya. Kasi pinag-aralan namin yan. Nakapasa ako, pwede na ako magtanggol ng akusado. O pwede na ako magtanggol ng mamamayan. Pero, hindi pa ako pwedeng judge. Kahit na nag-aral ako sa batas. Kahit na pumasa pa ako ng bar. Kinakailangan, hindi pa ako qualified na maging judge. Ganon kahigpit para ka maging huwes. Para ka magsabi kung ang isang tao ay may kasalanan o walang kasalanan. Tanong, lalo na sigurong mas mahirap sa isang tao na hindi nag-aral ng law. Di ba? Para niya malaman kung ang tao na to ay nagsisinungaling o hindi. Natatandaan ko po, the great Senator Miriam Defensor Santiago. No? Magalangin po sila sa procedures of law. Dahil dati siyang judge. Ibig sabihin, hindi lang po siya simpleng attorney. At ang malupit pa kay Miriam, nagtuturo siya ng law sa College of Law ng UP. At karamihan ng mga kanyang
nakakaharap, mga estudyante niya. Sinisita niya nga sa Senado. Nung ako ay yung profesor sa law, ano natutunan mo sa akin? Yan ba natutunan mo sa akin? May karapatan sila. Pero never ko sila narinig na bastusin yung mga katakusahan, yung kanilang mga iniimbestigahan at ipakontempt ng ipakontempt. Kung sino pa yung mga hindi abogado, no? Siya pa yung mga mahihilig magpakontempt. Babalik ko sa inyo yung tanong. Ilan sa pinakontempt ninyo ang nakakulong dahil sa napatunayan nagkasala? Sino ngayon at saka resource person yung mga pinakukulong nyo? Alam nyo ba ibig sabihin ng resource person ayon kay Marcoleta? Yan ang tutulong sa inyo para gumawa ng batas. Dalawasin ko kung ipa-contempt nyo yung yung mga resource person. Okay. Etong sinasabi mo ngayon. Sang-ayon ako sa iyo dito. Ayan, no? Giniit ni House Committee on Public Order and Safety Chair Dan Fernandez na dapat nang maparusahan ang trolls at nagpapakalat ng fake news sa social media. Tama lang yan na parusahan. Ang tanong, parusahan pala eh. Paano ba mapaparusahan yung isang taong nagkasala sa batas? Mapaparusahan lang po sila pag sinabi ng korte na parusahan. Ang tanong, korte ba kayo? Kayo ba sa House of Representatives ay korte? Hindi naman pala eh. Kailan lang po pwedeng parusahan ang mga vlogger? Ano po ang makukumit na kaso ng mga vlogger? Meron na po tayong batas eh, di ba? Cyber libel. Kung gusto nyo palang maparusahan, kasi hindi niya naman sinabi hindi niya naman sinabi kinakailangan na nating makagawa ng batas. Ang sinabi niya, dapat nang maparusahan ng trolls. Hindi po kayo magpaparusa. Kung ang purpose po ninyo ng pagkukondak ng inyong investigation in aid of legislation ay maparusahan yung mga vlogger, hindi po kayo judge. Opo, marami na po nagsasabi na hindi kayo ang judge. Ano sabi ni Marcoleta? Hindi naman mga huwes, pero pumupormang parang mga huwes. Mag-likes lang po kayo, walang bayad yan likes. Yan yung problema. Gusto nyo palang parusahan, dapat hindi kayo mag-iimbestiga. Kasi, paano nyo tatawagin trolls yung vloggers? Ito baka hindi alam ni Dan Fernandez yung meaning ng trolls eh. Yung trolls po, hindi po yan mga tao. Nakakita na ako niyan eh. Isang tao, ino-operate niya, maraming cellphone, maraming computer, isang tao, yun po yun. Kaya po siya tinawag na trolls. Pag tao na po, hindi na po kami trolls. Vloggers na po kami. Yung troll farm na tinatawag, isang tao, magko-comment siya, magpo-post siya, makakapag-post siya, hindi lang ng isa-isa. Isang tao, makakapag-post siya sa gamit ng isang daan. Yan po yung trolls. At marami na po nahuhuli niyan, di ba? Based sa India. Mga panahon ni Lenny. Paano niyo imbitahan yung mga trolls?
Mahirap pong patunayan yan kasi isang tao yan tapos hindi. Ganito po yung trolls. Ako halimbawa, si Badong. Tapos meron akong computer, 500 na computer. Nagko-comment ako, nagpo-post ako, sa post ko, ako rin ang nagko-comment sa post ko para magmukha. Ganito po yung trabaho ng trolls eh. Para magmukha na maraming engagement yung post. Alam niyo yun? Talagang dapat yung ipakulong yung mga yun. Pero wala na kaming tiwala sa inyo eh. Dito pala nagbabanta ka na. Dapat maparusahan ang trolls at nagpapakalat ng fake news. Korte ka ba? Bakit uusigin yung mga vloggers? Hindi naman kayo korte. 'Di ba? Ipaubaya nyo sa korte yan. Kung gusto nyo makulong yung mga vlogger na nagpe-fake news, sampahan ninyo ng reklamo. Okay, punta na tayo rito kay Attorney Yes Yes You. Ang sabi ni Attorney Yes Yes You, ito po, Dan Fernandez. Si Dan Fernandez pa rin. Sikat na sikat ka, Dan Fernandez eh. Kaya siguro sikat na sikat ka dyan sa Laguna. Congratulations po. May magaling po kayong magiging gobernador. Masayang masaya siguro kayo ngayon na sikat yung gobernador nyo. Ito po, Dan Fernandez hit with ethics complaint over alleged misconduct in Quadcom hearings. Ito pong sinasabi ni Topacio, naalala ko po to eh. Napanood ko to eh kasi dito inalo. Dalina Emmanuel, ba't kayo takot? Okay na, takot na nga kami. Katunayan, hindi namin binabanatan si Dan Fernandez dahil sa takot eh. Takot nga kami, ganito pala takot, no? Binabanatan mo yung nananakot. Pare-pareho kayo ng utak eh. Kung takot po ako, iba po topic ko ngayon. ibang klase talaga sila, no? Bakit kayo natatakot? Kung takot pala ako, di dapat hindi ko na tinapik si Dan Fernandez. Dalawa nga topic ko sa kanya. Okay. Nakita ko to nung umiiyak na yung kanyang kliyente na si Cassie Ong. At inaano niya, no? Ano tawag doon? Yung kino-comfort niya. Napapayakap pa nga si Nakita ko rin parang nung sinasabihan nito ni Dan Fernandez na wag makinig, no? Wag makinig sa mga ibang tao si Cassie Ong. Ayan. Naalala niyo yung tagpo na yun? Ito po yun. Ito po ang sabi ni nagreklamo po sa ethics complaint. Yan. An ethics complaint was lodged against Representative Dan Fernandez on Monday, January 27, accusing him of violating the House Representative Code of Conduct. Ayan. Ano ba yung Code of Conduct? Ito po yung yung panahon na di umano ay dinideprive ni Fernandez si Cassie Ong na makapag-consult sa kanyang abogado. Alam nyo, bawal lang pong mismo yung abogado ang magsalita para sa kanyang kliyente. Ang pagkakalam ko ganun eh. Pero pwede mo pong konsultahin yung abogado mo. Eto po, bakit ka nakikipag-usap? Bakit mo tinuturuan? Bakit mo kino-coach? Ano po ba masama sa pagko-coach? Ano po ba masama sa papayuhan mo yung kliyente mo para hindi mapahamak? Eto po, dito po siya madidiin.
Yun pong ano, ito po sabi ni Yes Yes Show. Yes, hence I submit that respondents has conducted themselves against the integrity of the House of and its members, consequently warranting his expulsion therefore. So pinatatangal po ni Attorney Yesesio Topacio si Dan Fernandez bilang congressman. Ano-ano po 'yan, no? Pinatatanggal niya dahil yung karapatan ng resource person, yung karapatan ng resource person na kumonsulta sa kanyang abogado, pinagkait ni Dan Fernandez di umano, di umano. Ayon dito sa complaint nito ni Attorney Topacio. Ano pa po ang pagkakataon? Okay. Topacio raised concerns about Fernandez alleged misconduct, accusing him of disregarding the constitutional rights of resource person in legislative inquiry. So may karapatan po na mag-abogado, na kumonsulta sa abogado. Okay, katulad po nito, yung humingi po si Cassie Ong, ng ito po yung mga instances na nung nirereklamo mismo. Humingi po ng 10 minuto para konsultahin ang kanyang abogado at pinagbigyan naman ni Robert Ace Barbers, no? Pero tinutulan ito ni Dan Fernandez. Hindi niya Fernandez expresses objection even to chair to allow a brief 5-minute suspension for the meeting. Okay, ano pa? Ayon pa kay Topacio, yung pagtatanong po na nag-i-elicit ng incriminating statements. Yung ayaw pong payagan si Cassie Ong na magsabi ng yung anong sinasabi? Anong sinasabi pag yung against incrimination? Against self-incrimination? Yung magre-refuse siyang mag-answer against self-incrimination, di ba? Okay, bawal po yun eh. I invoke my rights. Okay. Nasaksiyan natin yan eh. I invoke my rights against self-incrimination. Pag yan po in-state ng isang kahit po akusado, eto, resource person, hindi mo po pwedeng hindi yan kilalanin kasi may right siya against self-incrimination. O kaya po ano nangyari nun? Di ba tinanggihan? Anong isa-self-incriminate mo ganun. Hindi kinilala. Dito malupit po to. Pag mga abogado po ang nagpasya nito, may tulog si Dan Fernandez dito. Kasi wala pong senador o congressman ang magdi-deny pag may nag-invoke ng rights against self-incrimination. Kinakailangan mo yan na pagbigyan. Kasi in-state na niya eh. Di ba? I invoke my rights against self-incrimination. Yari sila dyan. Alam nyo kung bakit? Even the great Miriam Santiago, dito ko pala ipapasok yung kay Miriam Santiago. Kinikilala niya yung invocation against self-incrimination. Sa tingin nyo ba, i-contempt niya yung resource person na nag-invoke? Hindi mo pwedeng i-contempt yun kasi nga yan po ay kanyang karapatan ayon sa konstitusyon. O anong ginagawa ni Miriam? Pinagbibigyan. Mga 3 tanong. You invoke. Okay, you invoke. O sabay. Narinig ko to nakalimutan ko na. Pero may nagsabi sa inyo parang si Napoles.
Ini-invoke ni Napoles yung kanyang right against self-incrimination. Pinagbibigyan ni Miriam. Matalino si Miriam eh. Yan ang hindi nila kaya. Kasi, yun nga, wala silang talino. Pinagbibigyan nila. Ano sabi lang ni Miriam? Tama naman na meron kang right against self-incrimination. Pero kung yan lang lagi ang sasagot mo, makikita ng mga tao na may itinatago ka. 'Di ba? Gusto mo ba na makita ng tao na ikaw talaga ay hindi nagsasabi ng totoo? Yun po yung sinasabi, hindi po niya dinadaan sa dahas yung mga resource person. Ipinamumukha niya sa mga taong nanunood na pag ito hindi nagsalita, nagsisinungaling to. Ganun po dapat. Kayo dyan sa Kongreso, kayo dyan sa Kongreso, ang ginagawa ninyo, i-invoke na ng rights against self-incrimination, kino-question nyo pa. Kino-question nyo pa, bakit self-incrimination ba yan? May narinig pa akong ganun kay Paduano, nagbasa pa si Paduano eh. Yung naalala nyo kay Grijaldo? Bakit hindi self-incrimination yun? Ang gusto nyo mangyari, pabulaanan ni Grijaldo yung kanyang sinumpaang salaysay sa Senado. Ano mangyayari pag sinabi ni Grijaldo na mali yung sinumpaang kong salaysay doon? Di meron siyang perjury. Kaya maling-mali. Tapos kayo ang magdidesisyon ng kung ano ang fake news at hindi fake news. Kalokohan yan. Pag sinabi ni Paduano, mukhang nagsisinungaling ka. Hindi ako naniniwala sa iyo. Patay na. Sumasagot na yung tao, hindi nyo pa tinatanggap kung di ba? May sinabi pa to eh. May sinabi pa to si Dan Fernandez di umano. Dito di umano, talagang sinabi niya to. May sinabi si Fernandez. Ayan, they also express concern over Topacio's frequent whispering to Ong, advising her on how to respond to nearly every question. Ayan. Di ba? Ong still invoke her rights against self-incrimination, prompting some lawmakers, not just Fernandez, to argue that those questions should not be incriminating. Wala po kayong pakialam dun. Pag nag-invoke po yung tao, hindi nyo po pwedeng questionin. Si Miriam nga, hindi kino-question eh. Pero, trabaho na ni Miriam yun, na ipakita sa tao na nagsisinungaling to. Kaya niya ini-invoke yung kanyang rights against self-incrimination. Ganon yung pagkakaiba ng matalinong senador at ng mga bugok na senador. Senador baka mapikon kayo, hindi congressman, senador. Ganyan ang pagkakaiba ng mahusay na senador. Hindi mo sasabihin sa kanya direkta na nagsisinungaling ka. Ipamumukha mo sa kanya at sa buong Pilipinas, pag hindi ka sumagot, kahit mga ganito, self-incrimination pa rin. Tama, may karapatan kang self-incrimination. Pero, talagang pinatutunayan mo lang na hindi na nagsisinungaling ka. Ganun po dapat. Sa pamamagitan ng sagot, doon nyo po makikita kung nagsisinungaling yung tao hindi. Kayo hindi, direkta nagsisinungaling ka. Naknang po pa, kala mo kung kayo ang nabiyayaan kayo, meron kayong kung si Rafi Tulfo, kung si Rafi Tulfo ay gusto mo magpa lie detector test,
Daig nyo pa si Rapi Tulfo, ang hamon lang ni Rapi Tulfo, magpa-lie detector test ka pagka, 'di ba? Kayo hindi. Kayo na mismo yung lie detector test. Sumagot yung tao, nagsisinungaling ka, patay tayo diyan. Paano kayo ngayon mag-iimbestiga ng fake news? Balita ko, isa sa Dan Fernandez, isa doon sa chairman ng Tricom, yung isa pang chairman si Paduano. Yari tayo dyan. Sa dalawa pa lang, durug-durug na tayo sa walang katapusang ano niyan, ano tawag diyan? Contempt. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong. Pwede na po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat,